yan maakay, sabi daw ng kapatid na Daniel, sa pamamagitan ng ganyang pakikipagdebate. Total, tapos na yan, sabi niya, tinapos na ng kapatid na Eli. Instead na debatihin mo, gawan mo na lamang po ng mabuti, pagsilbihan mo siya, baka sakali mas maganda po yung resulta at maakay mo, dalhin mo sa iglesia ng Diyos o sa kaharian ng Diyos. Sa totoo lang, napakaganda yung prinsipyo ni Brother Daniel ngayon Hanga ako mga kaibigan. Kasi sa likod na napakaraming bumabati ko sa kanya, hanga ako doon sa prinsipyo ng namumuno ng MCGI ngayon. Kayong mga exiters, kung kayo man ay gusto nyo pa rin yung debate, total labas na kayo sa iglesia, wala na kayo, may free na kayo sa pakikipagdebate, gawin yung gusto nyo. Labanan nyo yung mga nilabanan ng kapatid na Eli. Tignan ko lang kung kaya nyo mga kaibigan. Paano sasawayin? 1.13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus! Gusto namin kayong malita. Si Jesus Christ dito na nakatira sa akin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialam ang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad. Kung sugo ka ng Diyos, binabayaran ba ang pagiging sugo o hindi? Kung walang bayad ang pagkasugo mo, ang aral mo dapat walang bayad. Amen? Kung nagpapabayad, antikristo o hindi? Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Sa oras na ito mga kaibigan, meron po akong gustong i-share sa inyo. Isang video ng ating kapatid na Eli sa isang Bible exposition. Meron pong isang iglesia ni Cristo ni Manalo na kung saan ay gumawa ng iskandalo. Ewan ko kung iskandalo ito mga kaibigan. Pero sa kanyang pagtatanong, naging magulo. Nagkagulo ang programa ng Itanong Mo kay Soriano dahil sa kanya mga kaibigan. Napakaganda po ito at tiyak na tiyak ko po na magugustuhan po ninyo ito dahil dito mga kaibigan makikita natin kung sino po talaga ang nagsasabi ng totoo dito o sino yung nagsasabi ng kabulaanan dito. Isang miyembro po o isang ministro, ewan natin, ng iglesia ni Manalo ang dumayo o nagtanong sa Itanong Mo kay Soriano na yan ang naging dahilan kung bakit nagulo ang programa na Itanong Mo kay Soriano. Ito na po mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo. Si Ginoong Mario Palacios Sr. isa pong Muslim. Sige po. Magandang gabi po. Ano siya? Brad Eli. Muslim po. Magandang gabi po. Ako po ay si Joselito Heron. Itatama ko lamang po. Joselito Heron. Pangalan ko po ay Joselito Fernando Heron. Taga-Apalit po ako. At Iglesia po ni Cristo. Taga saan po kayo? Apalit po. Taga-Apalit Isa pa. po akong Iglesia ni Cristo. Una po sa lahat, nagagalak ako kami at makapagtatanong kami sa inyo na personal. Pero meron lang po kaming nais linawin. Doon sa sinabi ni Brad Josel kanina, hindi po umuurong ang kapatid na Eranio Manalo sa isang matinutulid. Nililinaw lang po namin yun. At wala pong aral ang Iglesia
Iglesia ni Cristo na Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ngayon po, kung gusto niyong patunayan na mayroong kaming aral na Iglesia ni Cristo ni Manalo, pwede po ninyong gawin yan sa isang maginoong pag-usap. Kaso, Ito po ang aking tanong, Brad Eli. kasi ganito Ito po. po ang tanong ko. Yun po ay nasabi ko lang. Takot. Ito po ang aking tanong. Nasabi niyo po kanina na ang inyong pakikipaglaban ay sa katwiran. Sa makatwid ay sa maling aral po ang inyong nilalabanan at hindi po sa tao o sa mga ngaral. Bakit po naman partikular na si KRD ang gusto niyo ba? Nasa Biblia po kasi ganun eh. Babasahin ko po ang 6:12 ng Efeso. Pakinggan niyo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Pamunuan po yun. Sa Biblia. Kasi, ganito po kasi yun eh. Pag ang lalabanan mo, yung alipores, pagkatapos ng diskusyon, napahiya, sabihin, hindi naman yun ang puno namin eh. Para wala na pong lusot, dapat puno ang umarap. Yung pamunuan eh. Pakinggan nyo, sa Ikalawang Korinto 10:4, pakinggan nyo kung sino nilalabanan ng mga ministro ng Diyos. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayo. Yan, ang nilalabanan ng mga apostol, hindi naman laman eh. Hindi naman yung pagkatao. Ang nilalabanan nila yung bawat bagay na matayog, mga maling haka. Pero kanino niya inilalaban yon? Balikan natin ang Efeso 6:12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala. Yung namamahala, yun po ang lalaban. Yung Suryano, nais lamang po namin linawin. Ang pananampalataya po ng mga Iglesia ni Cristo ay hindi po nakasalig kay kapatid na Eranio Manalo. Sa isang madaling salita po, kapag ka po napabulaanan ninyo ang mga aral at hindi yung tao, susunod kami at maniniwala kami sa inyo. Kaya mag-usap tayo sa aral. Huwag tao. Aral po ang pag-usapan natin, Ginong Suryano. Aral nga po pinag-uusapan natin eh. Sa makatwid, Ang hindi nasa po Biblia- tagapangaral. Ang nasa Biblia po, ang nilalabanan ng ministro ni Kristo, yung mga namamahala ng kadilimang nasa sanlibutan. Yun ang aral eh. Yun, Ginong Suryano. Yun ang aral eh. Literal po bang tao ang lalabanan o pati yung aral? Yung aral at yung namamahala nung aral, yun ang Sige po, kung nilalabanan. ayaw po ninyong mag-usap sa aral, eto na lang po ang tanong ko. Hindi, wag Sa ganun. Roma po, Ayaw kong mag-usap sa aral. Aral nga ay sinasagot ko sa'yo. Matigas pala ang ulo mo. Ba't mo sasabihin ayaw ko makipag-usap sa aral? aral po, Hindi, harap-harapan. Kala mo nakakalalaki ka eh. hindi po, Aral nga ang binabasa ko sa Biblia. Nasabihin mo ayaw ko makipag-usap sa aral. Hindi kita aatrasan kung ikaw lang. nakagalit, Ginong Suryano. Hindi kita aatrasan. Hindi po kami Huwag kang pakinggan nyo mga kababayan. Huwag po kayong Huwag kang magpapasunod ng salita. Sabi mo, kung ayaw mo makipag-usap sa aral, kailan nagsabi? Aral nga sinasabi ko sa'yo eh. Huwag kang magpalusot doon. nagagalit. Masama yung paratang mo. Huwag po kayong magalit. Kami naman po. Hindi ako gagalit. Hinalakas ko lang ang boses ko dahil maingay. Hindi ako galit. Ako rin po. Ito po ang tanong ko. At saka ito mga kababayan. May tanong po ako. Sandali lang. Opo, sabi niyo po. Sandali lang, paparaanin mo ko at magalit man ako sa'yo, may katwiran ako. Nagbibintang ka kasi ng kasinungalingan. Kalukuhan mo. Kayo pinagbibintang
nga. Sasabihin mo ayoko makipag-usap sa aral. Sitas nga ng Biblia binabasa ko eh. O sige po, Kung magalit man ako sa'yo, dapat kang kagalitan. Bakit? Sinungaling yung tila mo. Ako nito. Ginoong Soriano, eto na po ang tanong sa aral. Kung gusto po yung aral, eto po ang tanong sa aral. Sige, magtanong ka. Sabi niyo po Huwag ka lang magpapabuntot ng salita. Hindi po. Na sasabihin mong ayoko makipag-usap sa aral. Dahil mula nung magtanong ka, sitas na ang binabasa ko, aral yon. Nasa sa inyo po yan. Kung talagang gusto ninyo, nasa inyo. Ito na po tanong. Ito na po tanong. Huwag na tayong magpatutsyada. O sige po, ito na po tanong. Magtanong ka na ng diretso. Ito po tanong. Sinabi niyo po kanina na yung banal na halik, hindi maaaring banal na halik. Sapagkat, Teka muna. sa malalayo, Tingnan mo ha, napakasinungaling mo eh. Wala naman ako sinabing yung banal na halik eh, hindi maaaring banal na halik eh. ano po yun? Pero ba ako sinabi noon? Kung sinabi niyo po na Ang sinabi ko, yung banal na halik hindi beso-beso, kagaya ng paliwanag nung sa ano mo. kapatid, Huwag mong babaguhin. Ginoong Huwag Soriano, mong babaguhin. sinabi niyo po, Masama ang tubo ng bunganga mo. Huwag mong babaguhin. Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid. Yung hindi ko sinasabi, huwag mong ipaparatang sa akin. Wala akong sinabi na yung banal na halik ay hindi banal na halik. Wala nun. o eto po, sabi niyo po, hindi beso-beso. Kung hindi po beso-beso, ano po ang banal na halik? Bakit? Naninindigan ka ba na yung banal na halik beso-beso? Wala po ako sinasabi, Ginoong Hindi, Soriano. tinitiyak Kayo ko po lang. ang tinatanong ko po. Hindi, Ano po ang tinitindigan ko banal na sa'yo. halik? Hindi Kasi po, kayo po, iniliwanag ko sa'yo. Paraanin mo ko. Sabi mo kasi, kung hindi beso-beso, ano ang banal na halik? O bakit naniniwala ka ba talagang beso-beso, banal na halik? kayo po ang may palatuntunan Eh. tanong kay Soriano. Sinabi mo kasi. Ako magtatanong. Kumpirmasyon lamang po yung gusto ni kapatid na El dito. Alam nyo, sayang ito, no? Sayang kung inadmit na lamang po sana itong Iglesia ni Cristo ni Manalo na ito, sana nasagot ni kapatid na Eli na maayos sa punto na yan, mga kaibigan, kasi kinukumpirma lamang po kung ang paniniwala o ang paninindigan ng mga Iglesia ni Cristo kung yung banal na halik ay yung beso-beso. Pero ayaw pa kumpirma itong Iglesia ni Cristo, mga kaibigan. Kung kinumpirma lang sana, kung sinabi lang, kung tinindigan lang, mga kaibigan, ay nasagot sana ito ng maayos. Sayang na sayang ito, mga kaibigan. Ituloy natin. Tinututulan mo kasi yung paliwanag ko eh. Ang sabi mo, kung hindi beso-beso. Ginoong Soriano, ako naman po Hindi tayo magkakaintindihan niya pagkasasabayan mo ko. Kailangan po. Unang-una, programa ko ito. Huwag mo namang ipakita ang kabastusan ng Iglesia ni Manalo. Sanay na kasi ako sa kabastusan ng Iglesia ni Manalo. Huwag mo naman dalhin ng dito sa Cavite. Kabastusan yung ginagawa mo, hindi pa ako tapos, nagsasalita ka eh. Ang nagtatanong, naghihintay ng sagot. Huwag kang sasagot hanggang hindi ako tapos magsalita. Kapatid, yung sinasabi po ni Brother Eli, kumpirmasyon po. Ang inyo po bang paniniwala sa banal na halik ay beso-beso? Kayo po ang tinatanong. Hindi kapatid, para nga po. Hindi po. Ganito nga po eh. beso-beso ang Ganito banal na nga po. halik. Ganito nga po. Ang paniniwala nyo ba'y beso-beso ang banal na halik? Ang sabi niyo po, Brad Willie, palatuntunan niyo ito. Kung kami po, pababayaan yung magayag ngayon, hindi na ninyo ito palatuntunan. Palatuntunan na Tinatanong lang kayo. Tinatanong lang kayo. Yun bang beso-beso? Gaya ng sinabi ni Ramil Parba, yan ba talaga ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo sa banal na halik? Teka po, ulitin ko lang po, nagagalit po kayo eh. Hindi. Sabi niyo po, Huwag ka magpapatutsyadang nagagalit kami. Nasa area yan eh, hindi naman totoo. Galit ba si Brad Willie? Di ba nililiwanag lang? Masama tubo ng bunganga mo kasi. hindi po. Wala naman nagtatanong lang
lang si Brad Willie, nagagalit ba? Hindi ko po. Sa bagay, yung itsura mo, dapat ka talagang kagalitan. Opo. Dapat ka talagang kagalitan. Eh kasi, hindi pa ako tapos dumadaldal ka na nagtatanong ka lang Aminin mo munang makikipagdiskusyon ka, sasagutin kita. Yun. Hindi ganito po. Hindi. Mga kababayan, gawin nating opisyal. Ang sabi niya, aminin daw na makikipagdiskusyon ng iglesia. Call sa debate conference. Sino mo? Meron ba ako sinabing aminin makikipagdiskusyon ng iglesia? Aminin mo munang makikipagdiskusyon ka, sasagutin kita. Ang sabi niya, aminin daw na makikipagdiskusyon ng iglesia. Call sa debate conference. Aminin mo munang makikipagdiskusyon ka, sasagutin kita. Meron ba ako sinabing aminin makikipagdiskusyon ng iglesia? Wala nun. Napakasinungaling talaga nito. Una po sa lahat, Sinungaling ka niyan Wala akong sinabing ganon. Sinasabi ko sa'yo, aminin mo munang nakikipagdiskusyon ka para sagutin kita. Kasi hindi ka nagtatanong Hindi mo, marami nang nagtanong. ang palatong Dali, pakinggan mo ako. Napakabastos mo, wag mo akong sabayan. Napakabastos naman ito Yan ba tinuro ni Manalo sa'yo? Hindi ka makapagparaan sa kapwa mo tao? Hindi po sabi niya magtanong Ang hirap kasi kay Manalo. Ayaw lumabas. Kaya mga miyembro niya ang nagtatanggol sa kanya. Ang pinakamagaling, palabasin mo si Manalo mo, tuwag! Palabasin mo! Palabasin mo, ministro mo! Yan ang hirap, mga kababayan. Yan ang hirap pag ang puno ng relihiyon nakatago sa aparador. Ilabas mo si Manalo, mas magaling, magkakatapos tayo. Labas nyo na si Manalo! Labas nyo na si Manalo. Ayaw ka rin lang na mahusay na usapan Nagsasalita ako, sinasagot mo ako, napakabastos mo Marami nang nagtanong, hindi naman nagkagulo ng ganyan Ikaw lang naman na nanggugulo Hindi, kaya pinapaamin ko sa'yo muna, nakikipagdiskusyon ka ba o nagtatanong ka? Kasi marami nang nagtanong, hindi naman ganyan ikaw hindi ako makapagsalita, dinasabayan mo ako Kabastusan ang itinuro sa'yo ng puno mo. Una-una mga kababayan, hindi naman tinatawag yan dahil wala sa listahan ang pangalan yan sa magtatanong. Bastos talaga, bastos. Paliwanag mo, Brad Joseph. Ang tinawag ko pong pangalan, Ginoong Bastos, makinig ka. Ang tinawag kong pangalan, Mario Palacios Sr., isang Muslim. Si Ginoong Mario Palacios Sr., isa pong Muslim. Sige po. Magandang gabi po, Ano siya? Brad Eli. Muslim po. Magandang gabi po. Ako po ay si Joselito Heron, itatama ko lamang po. Ang pangalan ko po ay Joselito Fernando Heron. Tagapalit po ako at Iglesia po ni Cristo. At nagpaparatang ka na sinasabi mo, hindi totoong hindi lalaban si Eranio Manalo. Sabi mo sinungaling din ako. Patunayan mo, lalaban si Manalo. Tindigan mo yan. Pirmahan mo. Sunduin mo si Eranio Manalo. Iharap mo kay kapatid na Soriano. Lang-agaw ka lang nag-eksena, nang bastos ka pa. Hindi ikaw ang tinatawag, hindi ka nagpalista, hindi ka na nakiya sa mga nakalista. Sige, umuwi ka, sunduin mo si Manalo. Patunayan mo lalaban siya kay kapatid na Soriano.
Sasabihin mo nagpunta ka rito, magsosolo ka. Yung isang ministrong lumusob sa lokal sa Biga, nandyan. Ministro ni Manalo, nandyan. Sa lokal na Pag-asa, lumusob din yan. Miyembro lang. Miyembro lang. Miyembro daw. Hindi, ang amin, magtanong lang, huwag niyo muna kaming, Ministro yan, hindi miyembro. Osilito Mendoza ang pangalan ko. Lokal ako ng Pag-asa. Pag-asa. Ayan po, ano pang tanong bago ako magtanong? Hello. Yan po yung nakaharap namin sa Pag-asa po. Meron po itong pulong. Ministro po yan, ministro. Ministro yan. Huwag kang magsinungaling. Marami kang kasama. Marami kang kasama. Pasenya-senyos ka pa, oh. Kung ano kasi pinaniniwalaan mo. Ang tanong nyo lang sa akin kung ano ako, sinasagot ko naman eh. Ministro ka. Ministro ka, nakaharap ka namin sa Pag-asa. Doon sa pulong doon. Miyembro nga ako eh. Yan yung umiikot kay Brad Jeff de Guzman, yan. Yan. Alam mo, kung Hindi ba? ikaw ay hindi magiging totoo sa pakikipag-usap mo sa amin. Listahan eh, bastos talaga kayo eh. Una, ang sabi namin, yung ministro nandyan. Lagtas ka ng kamay, sabi mo ikaw yon. Ministro ni Manalo nandyan. Sa lokal na Pag-asa, lumusob din yan. Ngayon, itinatanggi mong ministro ka. Hindi ako ministro, miyembro ako. Hindi ako ministro, miyembro ako. Kaya itinatanggi nitong ministro siya, mapapahiya kasi eh. Ano ko hindi? Bastos kasi. Sabi mo kanina, ministro ka, nung nagtatanong sila Brother Josel ng ministro eh. Tumaas ka ng kamay doon. Ministro ni Manalo, nandyan! Ngayon, pag nandiyan ka na, hindi ka na ministro. Nako, mahirap kausap pa sinungaling. Tigilan na natin. Talaga lang pinapatunayan, Brother Josel, itong mga ministro ni Manalo na lahat ng ministro sinungaling. Hindi nyo maibabangon ng palibasa, sugo ng demonyo si Manalo. Kaya ganyan ang asal ninyo. So ayan po mga kaibigan, sana yung mga nakantabay na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa ating programa, sana po ay napakinggan yung buo itong video na ito at makapag-isip-isip po kayo. Sana nakita po ninyo yung mga bagay na dapat po ninyong malaman po rito. Kung sino po yung talagang nagsasabi ng totoo, kung sino po talaga yung gumawa ng iskandalo rito. Mga kaibigan at mga kapatid. Sa napakagandang programa na itanong mo kay Soriano, nagulo dahil po sa pagtatanong ng dalawang ministro ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, yung mga nagsasabi na mga exiters at yung mga iba pa, mga Iglesia ni Cristo at yung mga Katoliko dyan po sa mga punto por punto na sabi nila, si Daniel Rason na daw ang nakatago sa aparador. Hindi naman po siguro nagtatago dahil takot makipagdebate. Pero nakita nyo ang resulta, mga kaibigan. Ito ang isa sa mga gusto kong ipakita sa inyo. Nakita nyo yung resulta ng pagdidebate, mga kaibigan. Ay hindi, yan, nag-create yan ng away eh. Tama yung sinabi sa isa sa mga miyembro ng MCGI sa akin na kung bakit tinigilan na nila yan, yung pagdidebate, total tapos na yan, napatunayan na yan na lahat ng mga organization na nakipagdebate kay kapatid Nelly ay hindi po sila umubra at napatunayan ng ating kapatid Nelly na yung kanyang tinitindigang aral ay napatunayan niyang totoo. Mga kaibigan. Pero ang ginawa po ngayon ni Brother Daniel, hindi na po siya nakikipagtalo kasi yung pakikipagtalo
ay mag-create ng hinanakit ng loob. At hindi mo yung kanyang mga makadebate, hindi mo yan maakay, sabi daw ng kapatid na Daniel, sa pamamagitan ng kanyang pakikipagdebate. Total, tapos na yan, sabi niya, tinapos na ng kapatid na Eli. Instead na debatihin mo, gawan mo na lamang po ng mabuti, pagsilbihan mo siya, baka sakali mas maganda po yung resulta at maakay mo, dalhin mo sa iglesia ng Diyos o sa kaharian ng Diyos. Yun po yung ginawang pagbabago ni kapatid na Daniel, hindi dahil takot siya sa pakikipagdebate, pero kapag nakikipagdebate ka kasi hindi maiiwasan yung pagtatalo-talo, yung may maghihinakit sa iyo ng loob, mga kaibigan, yan po yung inayawan niya. Sa totoo lang, napakaganda yung prinsipyo ni Brother Daniel ngayon hanga ako mga kaibigan. Kasi sa likod na napakaraming bumabati ko sa kanya, sa likod na napakaraming na tumitisod sa kanya tungkol sa pagdebate, tama lang yung ginawa niya na debating walang kibuan, pag-ibig na lang. Yun po yung tama na dapat nating gagawin ngayon, mga kaibigan at mga kababayan. Gawan mo ng mabuti yung kaaway mo at bahala na ang Diyos mag-convict sa kanya at makikita niya yung liwanag ng salita ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Hanga ako doon sa prinsipyo ng namumuno ng MCGI ngayon. Kayong mga exiters, kung kayo man ay gusto nyo pa rin yung debate, total labas na kayo sa iglesia, wala na kayo, may free na kayo sa pakikipagdebate, gawin yung gusto nyo. Labanan nyo yung mga nilabanan ng kapatid na Eli. Tignan ko lang kung kaya nyo, mga kaibigan. Wag na po tayong makipagsabayan. Alam nyo, sa panunood ko at sa pakikinig ko sa mga sinasabi ng mga MCGI, miyembro ng MCGI sa akin, na pag-isip-isip ko, sabi ko, tama nga, no? Tama naman talaga, mga kaibigan, na ang pinakamabuting weapon, pinakamalakas na gagawin po natin tungkol po sa pakikipagdebate ay yung walang kibuan na lang. Napakaganda, no? Napakaganda itong dumapong kaalaman sa kapatid na Daniel. Ito'y hindi po nakikita ng mga fanatics kay kapatid na Eli. Hindi nila napapansin ito. Hindi nila nakikita na yung ipinapakita niya, hindi man nangangaral tulad sa pangangaral ng kapatid na Eli, kasi magkaiba-iba po ang ating mga talento. Pero yung estilo niyang mangaral sa aksyon, no, isinasagawa niya hindi napakinggan niya yung aral ng kapatid na Eli. Ito'y ginawa niya. Ito yung sinasabi ko na ang kapatid na Eli ipinakilala yung kagandahang weapon, yung tabak, na yun po yung salita ng Diyos, ipinaliwanag. At nung naunawaan ng kapatid na Daniel ay ito'y ginamit na niya sa pamamagitan ng paggawang mabuti at paglilingkod sa mga nangangailangan. Mas daig pa yan. Mga exiters, dapat dito mapansin po ninyo, mas daig pa yan yung nangangaral sa ginagawa ng ating kapatid na Daniel. Hindi po ako nagpapasipsip sa kanya. Hindi po. Pero nakikita ko lang yung napakagandang adhikain niya. Napakagandang estilo niya para sa pagganap ng buong katwiran ng salita ng Diyos. Sana po, mga kaibigan, mapansin po ito ng mga naninira ngayon sa MCGI, dahil ito po yung panawagan ng mga karamihan ng mga miyembro ng MCGI ngayon, na sana mapansin nila yung mabuting ginagawa at
sana ay makita nila yung napakagandang ipinapangaral na hindi katulad yung mangaral ka, magbasa ka ng Biblia, pangaral, mas daig pa yung ginagawa niya kasi talagang yung nababasa niya, ginagawa niya. Hindi man niya pinapangaral pero isinasagawa niya. Daig pa niya yung mga nangangaral. Yan po masasabi ko mga kaibigan. Kaya sana po ay yan po yung ating natutunan dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po mga kaibigan.